Nandito na naman po ako, Mamo. Siyempre, gusto nilang malaman mga prediction mo kung anong magaganap sa mga pangalang umiingay ngayon sa social media. Kris Aquino, February 14, 1971. Bumibiglas, Mamo. Anong ibig sabihin niya? Ang lalaglag kasi ay death card siya. Literal na meaning ng card na kamatayan. Sa mga susunod na buwan, mas maging weak siya or mas maging malala yung kanyang sakit. Siya ay may bantay na rin. Si Claudine Barreto, July 20, 1979. Sa mga artista o makakasama nitong artista, meron din itong makakaaway, makakasagutan. Mas bata ito, batang babae. Na makakasagutan ni Claudine. Maine Mendoza, March 3, 1995. Mas lalalim pa yung kanyang nararamdaman na depression na hindi niya na makakayanan. Arjo Ataide, November 5, 1990. Dito sa cards, ang gusto nilang palabasin ay trabaho lang. Hindi nila to malalagpasan, kundi pagbabayaran. Si Sylvia Sanchez, May 19, 1971. Mataas ang level of stress niya na nararanasan ngayon. Isama nga natin si Heart Evangelista, February 14, 1985. Ingat lang siya sa mga pag-travel kasi possible na masangkot siya sa aksidente. Si Vico Soto, June 17, 1989. Ito namang taon na to, masasabi ko naman na kaya lang... Ano yung kaya lang? Kaya lang sana itong baraha sa susunod na to ay hindi mangyari sa kanya. Kita niyo to, devil. So meaning, itong taon na to, pwede siyang... Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kaibigan, nandito na naman po ako sa Cabanatuan at syempre tinawag na naman po tayo ng prophetic witch na si Mamu. Welcome to my vlog, Mamu! Hello my loves! Welcome to Cabanatuan City uli. Nandito na naman po ako, Mamu. Syempre nire-request talaga nila na talaga nga namang gusto nilang malaman mga prediction mo kung anong magaganap sa mga pangalang umiingay ngayon sa social media. Simulan na natin, Mamu, at nakakaba na naman itong gagawin natin pero ilaban natin ito. Bibigyan natin sila ng mga babala. Prediction, di ba? Ito'y hula lamang po. Inuulit po namin bago tayo magsimula. Hula lamang po ito. Para po sa mga naniniwala at hindi, manood na lang po kayo kung ano po ang ating kahihinatnan sa mga basa sa baraha ni Mamu. Yes, Mamu. Start with Kris Aquino, February 14, 1971. Kung makikita natin sa cards, naglabas ng wands. So itong taon na to, masasabi natin na hindi siya in good health ngayon. So kung may pain na nararamdaman, ito ay kumbaga parang malala, ganun. And then, dun sa mga nagtatanong sa akin kung si Miss Kris Aquino ay nakulam, sa cards kasi ay hindi. Hindi nakulam si Kris Aquino. Hindi siya nakulam. Literal na karamdaman talaga. Dito sa cards niya, kung makikita natin may mga pentacle na lumalabas. So, syempre hindi ko pwedeng sabihin kung siya ba ay ubos na yung kanyang funds o kailangan niya na ng funds. Pero kung ano man yung tungkol dito sa pera na to, parang nag-struggle siya. Nag-struggle na, in a way, sa pagpapagamot. nauubos na rin na unti-unti ang kanyang naipon. Pero nakakaloka. Paubos na ang pera ni Kris Aquino. Nakakalungkot naman. Sa family and dun sa mga malalapit na kaibigan, more dasal. Sa mga susunod na buwan, possible to na mas maging weak siya or mas maging malala yung kanyang sakit. So dito sa barahan na to, kung makikita natin, masasabi ko siya handa sa mga mangyayari pero emotionally hindi pa. Kahit lagi niyang sinasabi na handa na siya kasi dito sa baraha parang meron siyang mga tao na hindi niya maiwan. Nang ganun-ganun lang. Kung makikita natin, dalawang lalaki. Ayun, tama. Yan yung ang dalawang anak niya. Dalawang anak niya. So, itong emosyon niya na to, hindi pa siya talaga handa.
Kaya lang, syempre hindi natin pwedeng sabihin kung hanggang saan yung buhay ng tao. Pero dito sa barahan na to, siya ay may bantay na rin. So kung makikita nyo, King of Wands, so possible to, isa sa mga namayapa na malapit sa kanya. Pwedeng tatay, kung siya ay daddy's girl. So ito ang kanyang magiging, kumbaga, tagabantay ngayon. So kung nakikita natin yung world, uulitin ko uli, hindi natin alam kung kailan tayo pwedeng umalis. Pero dun sa mga nagmamahal sa kanya, more on dasal na lang. Dahil po pwedeng ang mas maging worst yung kanyang kalusugan sa mga susunod na panahon or sa susunod na buwan. Yan din yung inilabas ng last card niya about sa pagbagsak ng kalusugan niya. Nakakalungkot. Ngayon, pakiligin naman natin, pag-aangin naman natin. Meron ba nagpapakilig kay Kris Aquino ngayon? Kasi sa kanya, mga IG post niya, meron daw na nagpapangiti sa kanya. Meron ba? Tignan natin. Kung nagpapangiti bilang pagbibigay ba ng inspirasyon, dito sa cards, meron naman. Or meron. Sino yan? Mukhang mas bata sa kanya eh. Pero ito ay nakakatulong sa kanya sa nararamdaman niya o sa pinagdadaanan niya ngayon na karamdaman. Kumbaga, ito yung nagbibigay ngiti tuwing nakikita niya o kaya ay nakakausap niya. So kung tatanungin mo, politiko ba, artista? Dito kasi sa cards na to, Knight of Wands eh. So meaning, pag ganito kasi ang labas ng baraha, pwede siya tagasalba ng buhay. So pwede kasing doktor or nurse, therapist, ganyan. So dyan yan umiikot. Okay. Ipagdasal na lang po natin na alam mo naman lahat ito ay hula lamang po at maaari itong magbago bukas, mamaya. Diba hindi natin alam, basta ito ay inililigtas lang naman natin sila, diba, sa mga posibleng mangyari. Okay, next. Ito, isa rin pinag-uusapan ito dahil sa kanya mga po si Claudine Barreto. July 20, 1979. Dito sa barahan niya, hindi ako sigurado pero mas matandang babae kasi yung parang involved. Tapos parang dito sa barahan. Anong matandang babaeng mas involved? Kung pwede kasi to, kapatid. So dito sa cards na to, parang dati naman na din sila kasing may iringan. More on parang ang involved. Alam mo yun yung parang inggitan, ganon, sa pera. Kung may mga postman to, maaaring sasama pa rin ng loob. Talagang sa magkakapatid pa rin. Family problem. Oo, pamilya pa rin. Malalim kasi yung pinagmulan. Kung makikita natin to, kahit magkabati sila o maging maayos, kumbaga mangyayari pa rin. Kasi may iringan na talaga. Tapos parang hindi na sila mabubuo. Na magkakapatid. Magkakapatid, oo. Yung nakakatanda, si Marjorie yun. Diba? So, kung yung Marjorie yung medyo hindi sila in good terms, so ganun lang yun. May hinanakit siya dito. Kumbaga may malalim na dahilan. Uulitin ko ulit, kahit magkaayos sila, hindi na maibabalik yun dati. Hindi na. Parang konting kibot na lang, talagang away talaga. Meron na talaga. Bot hindi magkaintindihan. Merong hindi talaga bababa. Mga panahon na buhay ang magulang, kung pilit pinag-aayos, kumbaga hindi din nangyari. Wala din. Walang nagawa itong King of Pentacle, wala din nagawa itong Queen of Swords. Kasi talagang ganun na sa ugali ang hindi nila napapagkasunduan. Yung matandang babae na kapatid niya. Ito siya. Nakakalungkot, no? Ang tagal-tagal na rin nilang hindi magkakasundo. O anyway, Mamo, yung career naman ni Claudine Barreto. Kung career naman ang pag-uusapan natin, Bumipiglas, Mamo? Anong ibig sabihin? pag pumipiglas, tingnan natin kung anong to. Kung career ang pag-uusapan natin sa kanya, masasabi ko na hindi man ngayong taon na to siya ay mag-boom o kaya maging busy, masasabi ko sa isang taon, maaari itong magkaroon o maging masigla yung career niya. Ang nalaglag kasi ay 5 of Wands. Sa mga artista o makakasama nitong artista, meron din tong hindi naman siguro makakaaway pero malapit na doon, makakasagutan ganun. Mas bata ito, batang babae. Na makakasagutan ni Claudine. Sa susunod na taon yan, sa gagawin niyang proyekto. Bago matapos ang taon hanggang next year. Naku, sino kaya yan? Batang artista? Batang artista din. Sa career magiging maayos naman. Kaya nga lang, pagdating kasi dito, kung matutuloy itong alitan na to, maaaring ikasikat niya lalo o kaya maaaring okay lang yung flow. Pero hindi naman niya ikababagsak ng tuluyan. Naku, sino kaya yung makakaaway ni Miss Claudine Barreto? Batang artista? Nakakaloka yan. Alam mo, minsan maganda
maganda yan eh. Kung napapanood nila to, di ba, pag dumarating sa punto na meron siyang gagawing proyekto na may batang artista na makakasama, at least maiiwasan, di ba, na parang, ay nako, ito na yung hula ni Mamu na makakaaway ko daw ito. Doon, makakagawa ng paraan. Yun naman ang silbi ng hula, di ba, Mamu? Sinasabi natin para magawan pa ng paraan. Yun ang hula. Okay, next. Ito rin. Gusto ko rin ito. Yung pinag-uusapan na talaga na mainit din talaga. Maine Mendoza, March 3, 1995. Stress to. Knight of Cups. Sa bagay, kahit naman sino bang hindi mai-stress, diba? Malungkot, masama loob. Pero dito kasi sa cards niya, malungkot siya, stress, masama loob, kailangan niyang maging matatag. Dahil sa pinagdadaanan nila ngayon, anong gusto mong malaman dito kay Maine? Kasi sa cards niya, hindi siya okay. Hindi siya okay talaga. As in, hindi siya okay talaga? Hindi siya okay. Apektado lahat sa kanya. Emosyon, kahit anong comfort ng family. Ngingiti siya, pero malalim talaga yung pamimighati niya. Kasi kung makikita natin to, 10 of Sword, Page of Sword, and then 8 of Sword. Alam mo yun, gusto niyang, dito sa barahan niya, parang gusto niyang iparating na, sabihin na natin na wala siyang kinalaman, na kumbaga lahat kung ano man yung meron siya, ito ay galing sa kanyang pagsisikap. Ang problema kasi, hindi naman kasi siya yung may issue, di ba? Yung kanyang asawa. So, syempre, kanyang ipagtatanggol to. Kaya lang, ang hindi niya kasi kaya dito ay yung batikos talaga. Mas lalalim pa to. Mas lalalim pa yung kanyang nararamdaman na depression. Na hindi niya na makakayanan? Oo, na hindi niya na makakayanan. Na kung sakali siya ay nagtatrabaho, pwede siyang mag-leave. Ano to, Mamo? Depression to sa trabaho. So, itong The Emperor na to, maaari kasing ang mag-command sa kanya ay ang kanyang emosyon. Kanyang ang nararamdaman na depression. Tinatalo siya ng emosyon niya, no? Tinatalo siya. Kung itatanong niyo naman, kanya ba itong malalagpasan? Tulad ng sabi ko noon, malalagpasan naman. Kaya lang kasi, yung literal na nangyayari kasi ngayon ay hindi niya kayang dalhin. Oo, masyado siyang nabigla. Totoo yun. Kakalungkot naman. Natitignan-tingnan natin, di ba? Masayahin ito si Maine. Alam mo yung malalim pag nag-isip. Emotionally, ano siya talaga ngayon? Yung damage, malalim. Correct. At kung natatandaan niyo po, ito po yung sinabi ni Mamo noong 2024. Yung hula po namin. December 24, 2024, ito po yung sinabi ni Mamo na magiging apektado masyado si Maine. Na ito na po, na nararanasan na ngayon ni Maine na 2025 na po ngayon. Nakakalungkot. So, anong sinasabi sa kanya? Sinong mga nakakausap niya ngayon? Actually, family yung unang nandyan. So, pamilya. Tapos, dito, may mga nagpapayo o may mga tao na nasa likod, pero hindi kahit anong sabihin, ano siya, apektado talaga siya. Nilalamon talaga siya ng ano? Nilalamon siya ng lungkot. Lalo na si Maine ay introvert. So, ang mga introvert na tao kasi, pag na-depress yan, dire-diretso yan. Kahit na anong paalala mo na huwag siya mag-alala. And pag gusto niyan ikulong yung sarili niya sa mundo niya, ginagawa niya yun. Ganun siya ka-apektado sa nangyayari niya. At dahil narinig niyo na po ang pangalang Maine Mendoza, syempre, ang kanyang asawa naman si Congressman Arjo Atayde ang ating pahuhulaan. Arjo Atayde, November 5, 1990. Ito din si Sir, struggle din to. So, mukhang wala din siya sa mood magtrabaho sa ngayon. Parang ngayon, andun sila sa sitwasyon na mahina sila emotionally. So, parang nandun sila sa side na hindi din ganun ka-okay. Dito sa cards, ang gusto nilang palabasin ay trabaho lang. Kaya sila na-involve sa mga tao na to. Kaya lang kasi syempre, hindi. So, dito sa cards na to, ang tanging katuwang niya ay ang kanyang asawa at pamilya din. Kaya lang kahit anong comfort, sa ngayon talaga, masasabi ko na magulo ang sitwasyon. Hindi ganun ka-peaceful, pero dito sa cards niya, masasabi ko na maglalabas sila ng ebidensya na hindi siya sangkot. Katulad nga ng sinabi mo noong December 2024, malalampasan nila ito. Malalampasan nila ito. As of now kasi magulo ang sitwasyon, so magulo din ang isip nila, magulo ang damdamin, malungkot, stress. Sana napapanood nila to para naman lumakas ang loob nila na, alam mo yun, mga bagay-bagay na kung ano man ang pinagdadaanan mo
ngayon, hindi naman habang buhay na. Yun na ang pagdadaanan mo, di ba? Masusolusyonan nila to. Yun naman ang maganda. Ayan na, ito na po yung mga follow-up sa December 24, 2024. Ito na po yung kalagayan ni Maine at ni Arjo at Heidi. At syempre, nabanggit na natin si Maine, Arjo. Pumunta na tayo, syempre, isa ring mainit na talagang sinusubaybayan ng ating mga kababayan. Si Sylvia Sanchez. May 19, 1971. Mayaman to. Oo. Alam naman natin ito, pinakita na ito at napanood natin sa YouTube vlog. Kaya lang stress to. Kasi? Once, tingnan natin kung bakit. Mabigat ang damdamin nito. May matandang lalaki tapos may batang lalaki. Siguro possible dahil sa nangyayari ngayon, may death card siya. Ano yung death card? Titingnan natin kung sino ang involved lalaki. So, dito sa cards na to ni ma'am, itong tao na to, mataas ang level of stress niya na nararanasan ngayon. Mga tipong parang hindi siya makatulog, tapos parang lagi siyang nag-iisip o magulo ang kanyang isip. Hindi siya makapag-desisyon kung ano ang kanyang mga gagawin. Siguro sa panahon na to, itong mga oras na to, sa pagbabasa natin sa kanya, parang ang sinasabi niya, gina-justify niya kung ano man ang meron sila galing to sa pagtatrabaho nila. So, parang dito sa baraha, wala silang inergabyadong tao. Nasa baraha. Eto. Wala silang inergabyado. Ayun nga, uulitin ko uli, sa baraha niya, lahat ng meron sila, itong 10 of Pentacle, ay galing sa pinagpaguran niya o pinagpaguran nila. Yun lang. Ito po kasi ay baraha ni Ma'am Sylvie. Ang mga tao sa paligid, hindi ganun ka-okay. Kung makikita nyo, puro sword, and then yung cups ay naka-reverse. So, ibig sabihin, yung mga tao sa paligid nito, hindi din ganun ka-okay. May stress na rin. Stress din sila. So, sa nararanasan nila na to, may anak kasing lumabas eh. So, maaari ang sangkot dito ay anak, tas may emperor, pwedeng asawa, tas may death card. Oh, asawa at saka si Arjo, Pwede. anak niya, lalaki. Itong nangyari sa kanila na to, pwede nating sabihin ang paglabas ng death card dyan ay ang pagtatapos din nila kung ano man ang kinaluluklukan o kinalalagyan nila ngayon. Meaning, kung yung isa nasa politika, pwedeng last na niya na yun. Pwedeng hindi na siya tumakbo. Kung si sir naman ay nasa politika din, possible din na mag-stop na siya. Parang dito kasi sa cards na to, pwede na silang manahimik or mamuhay na pribado. Pero sa ngayon, masasabi ko, hindi siya talaga ganun ka-okay. Masyado silang stress. Or si ma'am ay masyadong stress. Oo, kasi laman ba naman sila ng social media araw-araw, maraming bashing at kung ano-ano, di ba talagang hindi ka mai-stress doon, di ba? Hinuhusgahan ka ng maraming tao, di ba talaga mai-stress ka talaga doon? Kaya dapat talaga mapatunayan nila yan. Na ayon naman sa baraha, di ba? Maayos naman ang baraha. Oo, sa cards niya, parang sinasabi naman dito na kung ano man ang meron siya, yun naman ay kanyang pinagtrabahuhan. Pero syempre, cards niya kasi to. So, yun lang yung possible na mababasa natin. Tapos, ayun nga, pagkawala nito. Pero kung ang itatanong nyo, matatapos ba ang kanyang problema o kaya kung ang itatanong ni ma'am, kung mapapanood niya to, kung matatapos ang problema or malulusutan ba? Sa cards kasi hindi. Itong kay ma'am. Kung meron siyang kinakaharap na problema ngayon tungkol sa pera, hindi nila to malalagpasan, kundi pagbabayaran. Ay naku, lagi po natin sinasabi, ito po ay ayon sa baraha. Yun lamang po ang binabasa ni Mamo. Paulit-ulit namin sinasabi na ito ay naaayon sa baraha at ito ay hula lamang po, di ba Mamo? Magiging gabay para sa ating lahat, para sa kanila, sa lahat ng makakapanood, para alam mo yun, mapaghandaan nila kung ano man yung darating sa kanilang problema dahil sa barahang nabasa ni Mamo. Yun lang naman po ito. Okay, next. Na, alam mo, bigat-bigat ng mga binabasa mong baraha ngayon, Mamo. Ha? Naloloka ako. Isama nga natin si Heart Evangelista. February 14, 1985. Actually, lahat mga nanonood, uy, si ano din, si ano isama mo? Ayun po. Tingnan natin si Lucy. Medyo, o sabihin na natin ang 3 of Wands, masakit ang kalooban o masama ang loob. Tingnan natin kung sinong involved. Lalaki eh, King of Wands. So, pwedeng asawa niya. Senator Cheese. Pwede. So, dito sa cards ni Heart, sa ngayon, maaaring masakit ang kanyang kalooban. Dahil? Maaaring dahil sa nangyari o dito sa lalaki na to, maaaring asawa niya. Asawa niya yan. Parang dito kasi, ang feeling niya, na disrespect.
Parang ganun lang yung kanyang gustong ipaglaban. Pero sa bright side, lumabas kasi to, kung makikita nyo, naka-reverse lahat. Sa bright side ni Miss Heart, tanggap naman niya kung ano man ang nangyari, masaya siya doon. Dito sa cards niya, parang sinasabi niya na masosolo niya. O sabihin natin, mababawasan yung trabaho ng asawa niya. So siguro yung oras, kumbaga yun yung... More time sa family, sa kanilang dalawa. Kanilang dalawa. Yun lang yung maganda na pananaw niya. Siyempre, hati yan eh. Dito nga naman sa nangyari kasi, kahit sino naman siguro, masasaktan, di ba? Bilang asawa. Bilang asawa, pero sa kabilang banda, masaya din naman siya sa nangyari na yon. Hanggang dun lang, si Miss Heart, masasabi ko na sa mga susunod na buwan or next year, magiging maganda ang pagdating sa career niya. So, hindi naman din ganun siya kaapektado kasi mukhang dito sa cards ay masayahin kasi itong tao na to eh. Deadma lang siya. Basta ang importante sa kanya, masaya siya, maayos sila, or hindi sila masasangkot o madadawit sa kahit anong problema. So, yun lang siguro dito sa barahan na to. Ingat lang siya sa mga pag-travel, ganun. Kasi possible na masangkot siya sa aksidente. And then, kung dito, nakita nyo kasi may death card. So, dito sa nangyari na to, sa ngayon, maaaring ito yung umpisa nila o umpisa ng mas maganda, mas masaya, maraming oras sa kanilang dalawa. Ito, nagiging light na ang basa ni Mamo ng mga baraha. Yan po ang basa ni Mamo sa card ni Heart Evangelista. Sana sa mga nakakapanood po nito, i-share po ninyo ito kasi isang magandang mga senyalis po ito para maiiwasan natin yung mga negatibo na gagawa ng paraan at napaghahandaan. Si Vico Soto, June 17, 1989. Ito namang tao na to, masasabi ko naman na kaya lang, Ano yung kaya lang? kaya lang sana itong baraha sa susunod na to ay hindi mangyari sa kanya. Kita nyo to, devil. So meaning, itong tao na to, pwede siyang... Si Konsehal Alfred Vargas, October 24, 1979. Catherine Bernardo, March 26, 1996. Liza Soberano, January 4, 1998. Si Enrique Hill, March 30, 1992.